Ayan po at uunahin lang po muna nating talakayin itong masamang balita na dumating sa akin regarding po dito kay Rina. Ano po? Kung inyo pong natatandaan, itong pong si Rina na ito yung pinagamot, tinutukan ni Kuya Rab. Kinuha ng apartment, kinunan ng mga kakasama, yun nga si Ruda. Tapos pinag-aral sa isang exclusive eskwelahan hanggang sa nakita na po yung total na naka-recover sa kanyang sakit at ibig sabihin matino na, hindi po kagaya nung unang madiscover yan ni na Kuya Bal at ay ni Kuya Rab. Ay ngayon po ay at noon nga po magaling na at kung ano-ano nang kuan at nagbabiral na nga dati, talagang viral naman lagi yung batang yan, ay kinuha po nitong nanay dahil ang dahilan ay mayroon po silang nagwakwak po dyan dahil po sa mukhang pira nga itong nanay niya at hindi niya isinalang-alang yung pagtulong ng kalingap lalo na kay Rab. Ayun, ngayon po may balita tayo na medyo masama na naman daw po yata ang lagay nitong batang ito. Kawawa naman. Pagkatapos pinaghirapan na asikasuhin, pagalingin, pinag-aral at kahit pa paano ay talagang totally naka-recover na po siya doon sa kanyang sakit. Ayun nga po ang dahil nga po dito sa walang konsensyang nanay, nagpadala dito sa mga walang magawa na mga vlogger na ito, winakwak nila sa pangakong kung ano-ano. Meron pa nga sinasabi dyan, dadalhin nila sa Maynila dati, mga ganon. So actually, turn over po yan sa barangay noong nung pinayagan na po yan na ibigay sa kanyang nanay. Maganda po ang pagkaka-turnover niyan. So, ibig kong sabihin ngayon, kung ito po ay bumalik na naman yung kanyang sakit, isa lang po ang ibig sabihin nun, napabayaan itong batang ito. At nakakalungkot na isipin na sa kabila ng paghihirap at talagang napatino at ginabayan talaga, tinutukan ni na Kuya Rab yan. Pero yan ngayon ang mababalitaan natin na wala na naman daw po sa katinuan. So ang masabi ko lang po siguro dyan ay mayroon pa palang magulang na kahit na ikapapahamak ng kanyang anak ay isasakripisyo na alang-alang dito sa natatanggap niyang pira dito sa mga vlogger na nangwakwak dito kay Rina. Iisa lang po ang dahilan ng pira. So ngayon, wala na po yung mga nangwakwak sa kanya kay Rina, wala na po. Iniwan na rin po, wala na pong tumutulong, wala na rin pong pambili ng gamot at yun, wala na rin pong pira itong nanay niyang burikat na ito na walang konsensya. Kung ako lang po siguro, total kitang-kita naman po talaga na wala namang pagmamahal sa anak yan, yung nanay ni Rina na yan. Kung ako lang ang may anak noon, ako mismo wala akong kakayanan doon sa anak ko na alagaan yung anak ko. At samantala nakikita ko naman yung pag-aaruga at pag-aalaga nitong kalingap, lalo na especially dito kay Kuya Rab. Bakit ko pa kukunin dito sa talagang nagmamalasakit dito sa anak ko kung halimbawa ako ang may anak kay Rina? Kaya nga lamang po, wala po, iba-iba po talaga ang utak ng mga tao or either mga magulang kagaya po nito. Ngayon, kung tuluyan ng mawala sa katinuan itong si Rina, sino pa ang mag-aalaga niyan? Sino pa ang magsasakripisyo niya na alagaan niyang ganyan?
Oh. Di po ba ito po ay ito po yung talagang nasaksihan ko magmula sa umpisa na yan po ay talagang hindi po nakakausap talaga yan. Doon po sa walang bintana, walang pinto ang yung bahay nila dati hanggang sa pinagpatayuan na nga ng bahay yan. Nakinabang lang yung lolo niyang hindi ko alam kung kwan din po yan isa ring ungas yung lolo niyan di lalo na itong nanay niya talagang kwan masasabi natin talagang burikat itong nanay niya. Imaginin mo, anak mo kahit masiguro kung anong offer sa akin ng mga wakwakiro na yan, hindi siguro ako mamayag, hinayaan ko lang yan dito kay Kalinga Prab. Imagine mo, kinunan ng makakasama. Kinunan niya ni Rab ng tagapag-alaga kay Rina. Yun nga po sino ngayon, kanina nabanggit ko? Si Rhoda. Kinunan pa ng apartment. Pinag-aral pa sa isang exclusive subdivision, ay sa exclusive school. Yun nga po, tandang-tanda ko, yung uniform po niyan, pula. So, ibig sabihin, talaga nasubaybayan ko po itong mga batang ito. Kawawang kawawa po talaga yan. At ang kung mga dyan dati, sa totoo lang hindi lang ako umiimik dati. Pero ang nagbigay ng trauma dyan sa batang yan, mismong nandyan sa bahay nila. Hindi nga natin alam yan kung biktima ng rape yan Nakakagalit lang po dahil ngayon bababalitaan natin. Pagkatapos na gumaling, mababalitaan natin ganyan. So, hindi po nakakatuwa. Yung ngayon ay mababalitaan natin na bumalik yung sakit at naghihirap uli sila ngayon. Kagaya dati. Kaya po yung mga umalis dito sa Kalingap or nawakwak ng ibang tao, ganyan po yung mga nangyayari. Maliwanag na po na ang gumawa na po niyan ay panahon ang gumawa ng pagkakakarma ng mayan. Hindi po dito kay Rina ang kinukan ko, hindi po ito ang kinukan ko itong batang ito, yung nanay niya na burikat. So ngayon, nasaan na yung sponsor? Wala na. Hindi ko maintindihan din itong lolo niya kung bakit hindi niya makausap yung anak niya. Anak niya yun yung nanay ni Rina. Tingnan mo itong tarantadong ko na ito. Itong nanay niya. Noong may sakit yan si Rina, iniwan niya yan si Rina doon sa lolo niya. Ano bang pangalan ng lolo niyang gagawin? Nandun yan. Inalagaan ba ng nanay niyan ni Rina? Hindi. Kasi nag-asawa ulit, naghanap ulit ng magigitara sa tinggil niyan. Kaya nandun niya sa lolo niya, doon na discover yan Kalinga Prab. Hanggang sa unti-unti, pinagamot yan, talagang tinutukan yan. Tapos ngayon, basta na lang nagpawakwak itong ito, nanay ni Rina sa ngalan ng pira. Grabe ka. Mga mukhang pira talaga itong mga ito. Yan po yung mga nangyayari doon sa mga taraidor sa Kalingap. Ngayon, puntahan naman natin yung mga iba pa na naalis or hindi na binalikan ng Kalingap. Yun po bang natatanda, hindi ko lang po malaman, hindi ko lang po matandaan kung anong pangalan. Pero yung nanay po niyan, si Jocelyn. Yung Jocelyn na mayroon din pong yun, aning-aning. Yun ang nanay. Noong bata rin na yun. Okay? Pinagpatayuan din po ng bahay ni Kalinga Prab yan. Kita nyo naman po si Ate Jose, tinatawag ni Kalingap Tata na Ate Jose. Yun yung pinapartner dati kay Kalingap Tata. Yan si Jose na may aning-aning nga. Pero dahil doon yun sa depression yata yun, pero naging okay yun.
Ngayon, yung anak niya na talagang tinulungan ni Kalinga Prab, abay, mamalay-malaya ng Kalingap, buntis ang gaga. Oh, di wala na. Ang alam ko kahit paano binalik-balikan pa naman yan dati, pero ngayon totally hindi na binalikan. Yun yung mga umalis na dahil sa kalibugan, hindi natiis yung kalibugan, ayan ngayon, hirap na hirap sa buhay. Sino pa ba? Yung si Mariel. Di ba? Si Mariel din, tinutulungan, hindi natiis yung kalibugan, nagpabuntis din. Pero pinatayuan pa rin. Kahit nagpabuntis yun, pinatayuan pa rin ni Kalinga Prab ng bahay. Tapos sasabihin nyo ngayon, kung ano-anong paninira dito kay Kalinga Prab ang sasabihin nyo, nandyan ang ebidensya eh. Nandyan ang ebidensya. So, ibig sabihin, imagine mo kahit binablog yan dati, tapos na-discovering na buntis, tuloy pa rin, pinatuloy pa rin yung bahay. Sino pa ba? Yung mga nagbuntisan na tinutulungan na pinagpag-aral. Yung nasa bundok na na-scout ni Makmak na kung pinapag-aral kung saan-saan nagpapa-jog-jog ang gagang bata. Yung may lula. Di ko na matandaan mga pangalan ng mga gaga eh. Yun. Tingnan mo ngayon. Ang ganda-ganda ng takbo ng buhay nila dati. Ngayon, dahil lang sa hindi natiis na hindi kulikutin ang tinggil, ayun ang nangyari. Okay. Dito naman tayo sa kwan. Ito, real talk ito eh. Mamaya ko na balikan itong mga sikat ngayon ha. Mamaya na. Mayroon dyan, yung dahil lang sa kay Rowell of Malalag, yan si Rochelle na yan. Ha? Tingnan mo, kala mo kung sino rin yan dati. Tapos bigla na rin niya umalis sa Kalingap. Pero, dahil nga doon kay Rowell of Malalag, pinsan ni Rabian, naging okay pa rin yun. Pero ang totoo niya, nagsarili sila. Anong nangyari ngayon? Nagbomba? Hindi rin. Ngayon ay tinanggap niya yung offer ng Bilbet na kung saan yung presidente ba yun or manager ng Bilbet ang nagwawala at bakit daw pinapakialaman. Inaaway niya yung mga nagko-comment na bakit tinanggap sa Bilbet yung Rochelle na yan. Napanood ko yun eh. Either presidente yun or aywan ko kung anong posisyon yung isang ungas na yun na nandiyan sa Bilbet. Galit na galit siya doon sa mga nagko-comment na nagbabas dito kay Rochelle. Talagang ibabas yan kasi nasubaybayan nga nila. Maging ako, nasubaybayan ko yung Rochelle na yan. Biglang nawala na din sa Kalingap yan dahil sa kayabangan din. Maging yung tatay niyan mayabang din. Nagwawala sa galit yung presidente ng Bilbet. So, sorry Kalingap Prab, alam ko na kasosyo ko dyan sa Bilbet. Pero, kailangan kong magsalita dahil sa tarantadong ninyo, yung chairman o presidente ninyo ng Bilbet. Dahil pinagpipilitan nga ninyo na kunin itong si Rochelle. Ay, ang dami lang nagko-comment na ayaw nila. Tapos pagagalitan mo yung nagko-comment na samantalang yan ay kung totoo siya, nagmamalasakit lang yan dito sa Kalingap. Ngayon, dahil dyan sa maraming bashers yan, sa pagkuha dyan sa Bilbet nitong Rochelle na ito, Rochelle ba o Rochelle? Kung ako dito kay Rochelle, for delikadisa, dahil sa dami ng bashers mo, hindi ka na sana nagtuloy. Anong ibig sabihin nagtuloy ka? Kasi, bumalik ka na sa pagiging hampas lupa mo. Even though may channel ka na, hampas lupa ka pa rin. Kasi hindi po pinagpapala yung mga mayayabang na tao. Ganyan lang yon. At mamaya sabihin ko yung pinagpala mamaya. Unang-una itong tatay nito mayabang to kahit bulag ito.
Imaginin mo, kumuha ng asawa, binuntis na naman niya yung asawa niya ngayon, pero walang hanap buhay yan. Siyempre, natural ang magpapalamon niyan, si Rochelle pa rin. Ha? Samantalang dati yan, ang daming sakit yan, si Risa na yan. Ha? So, wala kayong pwedeng ikon sa akin dahil lahat yan nasubaybayan ko. Ha? Na kahit na may sakit ka, pinipilit mong magtrabaho kasi wala kang maibahog dyan sa mga anak mo. Ngayon, kumuha ka ng asawa sa kalibugan mo, binuntis mo na yung asawa mo, wala ka naman trabaho. Isa rin itong tiyuhin ito, yung si Dunat-Dunat, isa rin mayabang yan. Ang alam ko yan, siya ang nagsolsol niyan para umalis sa Kalingap. Yan yun. Alam, yung pagmumukha ng Dunat-Dunat na yan, mayabang yan eh. Kaya kayo, matapos kayong tulungan ng mga animal kayo, ganyan kayo eh. Tapos ngayon kung ano-anong mga sasabihin nyo dito kay Kalingap. Ngayon, dito rin, ito rin si Kapiso, na wala ring utang na loob. Bakit taraidor itong mga animal na ito eh? Wala tayong magagawa sa mga taraidor na tao. At antayin na lang natin yung pagkakataon na mag-cross yung das namin ito. O ngayon, mapunta na tayo dito sa nawala sa Kalingap na swinerte. Ha? Ang maswerte ngayon na yung umalis sa Kalingap, itong si Erica at saka si Beyonce. Yan yung maswerte. Alam nyo kung bakit ko nasabing maswerte? Mga milyonarya na yan. Baka hindi nyo alam, milyonarya na yan. Itong si Erica, daig pa yung may pensyon. Yung mga pensyonado tao, daig pa na. Kasi, ang regular na pensyon, isang bisis sa isang buwan. Yung mga nagpipensyon, ha? Pero itong si Erica, linggo-linggo nagpipensyon yan. Kaya milyonarya na yan. Kaya tingnan mo naman, yung katawan losyang na. O, ganun yan. Mapunta tayo dito kay Beyonce. Isa ring milyonarya yan. Tingnan nyo, araw-araw nagbibinta ng baboy. Milyonarya yan. Maliban pa, doon sa kanyang tinatanggap din na pensyon, hindi lang linggo-linggo, halos araw-araw pa. Milyonarya. Kaya kayo, mga naiinggit kayo dito kay Erica at saka kay Beyonce, manigas kayo. Milyonarya na yan. Tingnan mo naman, ang babata. Pero tingnan mo naman yung kwan. Tingnan mo naman mga itsura. Parang nilambitinan na ng 10 unggoy ang suso. Ganun lang yun. Kay milyonarya. Kaya hindi nakakapagsisi kung umalis man yan sa Kalingap. Ngayon, ano yung kwan? Hindi ko muna papangalanan yung nako-controversial ngayon, ha? Kasi hindi ko pa alam kung ano yung totoo. Ngayon, binigyan ng Kalingap Rab ng pagkakataon makapag-open ng YouTube channel niya. Okay yun. Ngayon nga, inaalalayan pa ni Kuya Rab yan. Patok yung YouTube channel na. Ibig sabihin, mawala man sa Kalingap yan, kayang-kaya na niyang buhayin yung pamilya niyan. Okay. Pero ang sa akin lang sana rito, huwag nyo naman sanang dadaanin doon sa tipong nakikipag-usap kayo sa iba, hindi nyo makausap si Kalingap Rab. Maniwala kayo sa akin, paparusahan ko kayo. Tandaan ninyo yan. Sa mga natitirang Kalingap, Kalingap Angel, gawin nyo yung tama. Gawin nyo yung pagtanaw ng utang na loob sa taong nag-angat sa inyo. Lahat kayo mga Kalingap Angel, saan ba kayo galing? Lahat kayo, galing kayo sa pinakamahirap na kalagayan. Inangat kayo, tapos ngayon, may mga may mga nababalitaan ako, nababalitaan pa lang naman.
Pero dito yung balita na ganyan kasi ang sinasabi nga nila pag may usok daw may apoy eh. Huwag ganon. Yun lang may papayo ko sa inyong mga Kalingap Angel. Habang buhay, kahit pa sinasabi ni Kalingap Rab na hindi nyo naman kailangan na tumanaw habang buhay sa akin ng utang na loob, hindi niya gusto yun, hindi niya nire-require sa inyo yun. Ako ang nagre-require sa inyo na marunong kayo dapat tumanaw ng utang na loob sa taong nag-angat, nag-alalay sa inyo, sa taong mga nagpabahay sa inyo. Tapos ngayon, aywan ko. Pero hanggang ngayon, tinutulungan ni Rab eh. Pero may mga balibalita ako. Huwag ganun yan, ang tandaan nyo. Sana, kung hindi nyo mang gusto ang tabas ng bunganga ko, kahit papaano ay kunin nyo yung maganda kong sinasabi, itapon nyo yung mga masasama akong sinasabi. Kahit kailan, wala pang taong nagtagumpay na hindi tumanaw ng utang na loob sa kanyang pinanggalingan or lumingon sa kanyang pinanggalingan. Kahit kailan, wala pa akong nakitang nagtagumpay na tao. Lahat ng mga nagtatagumpay na tao, marunong mag-appreciate, marunong matumanaw ng utang na loob sa taong nag-angat sa kanila. Maliit man o malaki, yung naitulong sa iyo ng tao, nandoon na dapat yung pagtanaw mo ng utang na loob. Dahil kung hindi ka, sabi ko nga, hindi ka marunong tumingin or lumingon sa iyong pinanggalingan, para kang tilapia na pag nahuli, kakaliskisan, papaksiwin lang. Ganun lang yun. Kaya kayo, mga nandyan pa sa Kalingap Angel, huwag na kayong gumaya dito sa mga walang utang na loob na umalis na. Bagay, sabi ko, milyonarya na kasi pensyonada na eh. Pensyonada na, pero sira naman yung mga, alam nyo na kung ano yung sira sa kanila. Hindi ko gugustuhin yung kung ako. Mas gugustuhin ko pa rin yung mayroon akong materialis purtis. Kisa doon sa mayroon kang materialis, warat-warat na. Yun ang iiwan ko sa inyong pag-iisipan ninyong mabuti. Mas maganda yung wala kang iniisip na nagkapira ako dahil sa ito ay pinagtrabawan ko, pinagpaguran ko. Kisa naman nagkapira ka, alam na alam mo sa sarili mo na katawan mo ang iyong isinubo para magkaroon ka ng kwarta. Anyway, mahaba na po tayo. At bukas na lang po ako tatalakay dito sa mga politikong mga putang mga ko na ito. At wala na po tayong oras, kaya maraming salamat po doon sa aking mga subscriber na hindi ko nabati kanina. Unang arangkada natin ay ito po. Sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lalo na po ngayon ay may bagyo. At katunayan nga po, dalawa sa beneficiaries ko na nandyan sa Sarangani ang medyo minalas at na landslide. So, kanina rin po ay nakapagpadala tayo agad doon ng financial na tulong para kahit pa paano ay maging maganda man lang sana yung higaan nila na ataol. So, sorry at hindi ako makakapunta dyan dahil unang-una sabi ko nga na matanda na rin ako at yan na lang ang pagkasahin ninyo, yung pinadala kong pera sa inyo para gusto ko yung maganda yung inyong hihigaan. So sa kamag-anak po na tumanggap nung pinadala ko dyan ay siguraduhin nyo lang po na maganda yung ataol na inyong bibilhin para dyan sa inyong kamag-anak. So sumalangit nawa ang
kaluluwa nitong aking dalawang beneficiaries na minalas na ito. Actually, ito po yung pinakamalapit sa akin eh. Pag dumarating po ako dyan sa Sarangani dati, talagang yan po ang unang sumasalubong dahil nandyan po kasi yung station ng speedboat ko na papunta po doon sa kabila. At yan po talaga ang sumasalubong, nandyan po. So, at saka siya rin po ang nag-caretaker ng speedboat dyan. At masakit, pero well, hanggang doon lang siguro ang kapalaran. So, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Kahit po wala ng bagyo, wala ng kwan dyan sa inyo. Lalo na po kung nandyan kayo sa buka or sa paanan ng bundok, umalis po muna kayo. Kasi unang-una po maintindihan po niyan talagang lalambot po ang lupa niyan. At pagka lumambot po ang lupa niyan, umangat ng kaunti yan, mapupuno ng tubig yun. Hindi, wala po siyang choice kundi ibabagsak lang po niya. So kung nandyan po kayo sa paanan ng bundok na yan, madidisgrasya po kayo. Yan lagi ang sana ay matutunan ninyo itong lagi kong ina-advise sa inyo. Ayaw ko pong mababalitaan pa na may madadagdag pa na mga beneficiaries ko na madidisgrasya. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat po.